Okay. Balita-balita. Balik tayo ulit sa panibagong kwentuhan ng tubigan. Marami pa rin talagang nagplaplano pa rin ng negosyong water refilling station. Ang laging tanong nila, paano ba magsimula? Paano mag-umpisa? Paano mag-start? So, pag-usapan lang muna natin yung basic. Ang isang tanong, kung nagplaplano kayo ng water refilling station at gagawin yung pinaka-source of income nyo, kaya bread and butter, yung talagang yun na yung desidido na kayong pagkukuhanan ng income, isang mahalaga munang pag-aralan ninyo yung location nyo. Tapos tanungin nyo kung magkano na yung presyon dyan per gallon. Kasi kung nasa 25 pesos pa rin ang deliver dyan, mahirap. Hindi ganun kalaki ang kikitain nyo. 25 pesos, bawi-bawi lang dyan. Unless kung hindi kayo kukuha ng tauhan. Halimbawa, mag-asawa kayo, si Mrs. yung taga-ugas at si Mr. yung taga-deliver. Pwede nang lumaban dyan sa 25 pesos per gallon. Kahit maka-minimum lang kayo ng 100, paldo na kayo dyan. Ngayon, kung maraming nagbabagsak presyo sa inyong lugar, 20 pesos, kung may 20 pesos deliver sa inyong lugar, huwag nyo na ituloy. Mahirapan na kayong habulin yun. Kahit na kayo pang magtrabaho, pagod. Siguro pwede na rin kung kakayanin nyo. Kahit na wala pang nag-exist sa barangay nyo, kahit kayo pa lang ang mauuna, kung napapasok naman, ang aalamin nyo naman kung yung barangay nyo ay napapasok ng ibang water station, yung mga nagdi-deliver. Kasi kung napapasok kayo ng nagdi-deliver ng ibang water station, mahirapan din kayo kung gano'n ang presyuhan. So kung desidido na kayo, kailangan yun ang uunahin yung alamin. Saka na lang yung machine, kasi madali na lang yan dahil marami ng installer ngayon. Ngayon, kung umukay yung presyohan sa inyong location, pangalaman yung gagawin, yung machine. Hanggat maaari, yung malapit na lang sa inyo na installer. Marami na ngayon, dito sa bandang Bulacan, may sikat na installer dyan. Sa Manila, maraming mga sikat dyan. Sa Rizal, may kilala ng installer dyan. Ewan ko ba pa kayo lumalayo? Kasi po, ang iiwasan natin diyan, kaya ko ina-advise hangga't maaari. Yung in case na magka-problema. Kasi kapag nagka-problemang machine nyo, kahit na may warranty yan, mag-i-stop production kayo pagka nagka-problema hindi naman kayo masisingit kagad-agad ng mga installer sa paggawa niya, lalo pag malayo kayo. Kung malayo yung probinsya nyo sa pagkukuhaan ng machine. O nga, good service sila after sales. Pero ang tanong, dahil sa layo ninyo, mahirapan silang isingit kayo sa schedule nila. Naranasan namin yun. Sa amin nga malapit Umabot ng 3 araw na sarado kami. Malapit na nga kami. Kasi hindi nila may sisingit yung pag-repair sa inyo. Gawa ng may mga priorities din sila na ginagawa. Ito lang sa experience ko lang. Pero kung talagang kayo, go ahead. Pero hanggat maaari, kung saan kayo may malapit na installer, doon na lang kayo. Magagaling yung mga yan. May mga naman yan permit. Good service naman yung mga yan. Yun ang ating mai-share lang sa tubigan. Pangatlo,
lakas ng katawan. Lakas ng katawan, good health ka, kaya mo magbuhat ng gallons. Minimum 100, sabi mo ng 100. Kaya ako po nasabi kasi napakahirap pong maghanap ng tauhan na tumatagal. Dahil kung iaasa lang natin sa tauhan, tapos hindi kayo physically fit, mahihirapan po kayo magpatakbo ng inyong water station. Yan ang mahalaga dyan sa yung health. Kasi yung mga empleyado, marami, halos lahat, mga balasubas yan. May mga hindi nagtatagal, biglang aalis. Yan. Kaya kailangan handa kayong magbuhat. Yan, yung ating may share lang sa ngayon na kung yan talaga ang pinipili ninyong negosyong pabigan. Kung di kayo papigil, go ahead, try nyo lang. Pero nababasa nyo naman sa bawat water refilling station na page ng bawat Facebook. Kikita nyo naman yung mga sinishare nila. Totoo yung mga yun, sakit sa ulo, stress, totoo naman yung mga yun. Hindi naman negatibo yun. Ngayon kung ayaw nyo paniwalaan, ayaw nyo kaming paniwalaan, go ahead, subukan nyo lang. Diba? Pera nyo naman yan eh. Pero ang sinasabi ko lang, hindi biro ang puhunan dyan. Mababang 500,000. Tapos, iwasan nyo rin hanggat maaari yung installment. Mahihirapan po kayo sa installment. Halimbawa, 100K, 100,000 na lang yung natitira yung pera, puhunan. Tapos kukuha kayo ng, magda-down kayo ng, depende siguro sa down payment. Mayroong down payment syempre. Tapos, pag installment, mahirapan po kayo yan. Kasi doon nyo kukunin yung yung panghulog nyo. Installment, lalo na yung mga nagkukulateral ng cheque. Mahirap yan. Yun lang naman ang aking opinion. Pero kung decidido kayo, di tuloy nyo lang. Sinishare ko lang naman yung mga nababasa ko sa Facebook page. Ako, yung mga nag-message din sa akin nung nakarang 5 years ago. Ang hirap. Mga nahihirapan. Hindi po biro ang negosyong tubigan kaysa sa mga ibang negosyo. Tulad ng kinukumpara nila yung sari-sari store na magkakadikit. Iba po. Kasi sa tubigan kailangan physically fit. Yan. Tapos pakikisama sa mga tauhan, yun na rin. Stress. Lahat naman ng negosyo stress, pero iba yung negosyong tubigan. So yan ang ating may papayo. Alamin nyo muna yung location nyo. Tapos yung mga household nyo, hindi pa rin, kung hindi na sila umiinom ng traditional water na iniinom. Kasi dito sa Pangasinan ganyan eh, marami pa rin umiinom ng traditional. Kasi po o kaya kapag alamin nyo rin kung industrial or economic zone yung lugar nyo, yung maraming subdivision, yan. Maraming hotel or restaurant, yan. Yung mga magandang pagtayuan eh. Pero yung katulad dito sa Pangasinan, mahirap mag-market dito. Baka mauwi lang kayo sa price war. Bagsakan ng pababaan. So, good luck. Sana mag-comment lang kayo rito kung sakali. At pag-uusapan natin. Isa sa marami kasing permit ang tubigan, napakahirap. Operational permit, sanitary, engineer's report. Yung engineer's report, yung kailangan may plan. May plan itong pagpipwestuhan nyo kasi requirements yan sa munisipyo.
Ang isa sa pinakamahirap din na bigyan ng oras, ito, 40 hours certificate ng DOH. Ito yung unang-unang masakit sa ulo ng baguhan. Kasi online na sila ngayon eh. Mahirap atang kumuha ng slot. Ewan ko ba ayaw na nila mag face to face. Okay, yan yung mahalaga dyan eh. Yan nire-record ng LGU. Diyan mo malalaman lahat ang paano ang pagpatakbo ng water filling station. Okay, sana may mag-comment lang. Yung mga datihan na dito sa video na to, sana matulungan natin yung mga nagpaplano pa lang. Kulang sa information eh. Kasi yung lagi lang nalalaman nila tungkol sa machine. Naku po, madali na pong kumuha ng machine. Marami na pong magagaling na installer. Diyan sa Manila, marami na dyan. Sa Rizal, mayroong sikat dyan. Sa Bulacan, mayroon din sikat dyan na installer. Dito sa Pangasinan, mayroon. Dalawa nga dito eh. So, yan. Hindi kasi masyadong pinapaliwanag ng yung ibang installer tungkol sa marketing. Kasi napakahalaga po yan dahil malaking puhunan sa tubigan, hindi po biro. Okay, that's it. Mahaba na naman. Next time muli kapag nakaisip tayo ng mapag-uusapan. Alright, bye-bye.